Welcome to Terry's Vlog! For this video, we will give you an update about Celebi Asia app. 2 months ago, we shared to you our experience and income sa app na to. After 2 months, ano na nga bang bago? At kumikita pa nga rin ba kami? O kikita pa rin ba kayo dito? Sasagutin namin ang mga yan. At kung bago pa lang sa aming channel, please like and subscribe. Follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. Salamat! Kung hindi mo pa rin alam kung ano ang Celebi Asia app, then bibigyan namin kayo ng idea. Celebi is a real reward service originated from Korea. You can download the app in Google Play Store and Apple App Store. They are currently available in selected country in Asia. As of this recording, meron silang 4.7 ratings at number 19 sa social networking chart. With the Watch to Earn program, user of this app can earn rewards through points. Makikita nyo real-time sa area na ito. User can also earn by uploading videos. User can also earn by completing some missions like attendance check at completing video watch time. Take note also of Celebi levels. Kung bago ka pa lang, you will start with level 1 with maximum of 100 points per day. 300 points per day naman sa level 2 at 1,000 points per day for level 3. For special level na creator at official, unlimited points per day, and to reach this level, you must meet Celebi's criteria. Ano nga ba ang mga bago sa Celebi Asia app? Celebi launched new reward system known as Cellpick. Dito, pipili lang kayo ng creator na sa tingin nyo mananalo among other candidates. You can pick in the game gamit ang points. So basically, itataya nyo yung points, ibabawas siya sa wallet nyo. The more participant, the bigger the prize. It's a daily game. At sakaling manalo, prize is distributed among winners the next day. May upcoming collaboration din ang Celebi sa 7-Eleven. Abangan ang aming susunod na update tungkol dito. Mas pinababa na din ang minimum points for conversion. 3,000 points na lang for Celebi points to Fancy Point at 30,000 points for Fancy Points to Fancy Token. Pero we suggest na pataasin nyo pa yung points, siguro more than 50k para di kayo lugi sa transaction fee. So for this portion, we will answer some of your question. So unang tanong, maraming nagtatanong sa amin bakit hindi raw sila makakonvert ng fancy point nila into fancy token kahit ilang araw na ang nakalipas. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa namin na-experience yung ganyang problema sa fancy. Hindi kami nagkakaroon pa ng problema. Pero siguro, kunin na rin namin yung pagkakataon to para i-call out si Fancy Wallet. Kasi ang daming mga ka-celeber natin na hindi talaga makapag-convert. Hindi rin po talaga namin masagot kasi hindi pa nga ho namin na-experience. Tsaka yung mga hindi pa makapag-convert, try nyo na rin email yung Fancy. Meron naman yun sa Fancy Wallet, may email address sila doon. Sunod na tanong, magkano nga ba dapat ang i-cash in sa Ethereum? Sa side namin, ang kina-cash in namin madalas is 1,000 pesos. Kasi meron yung nasa 400 plus na transaction fee from CoinsTH to Fancy Wallet. So ibabawas pa yun doon sa na-cash in ng 1,000 pesos. Pero yung 1,000 namin, kakailang cash out naman kami doon. Siguro more or less 4 to 5 cash out. 4 to 5 cash out naman yun. Ang pangatlong tanong is, ano nga ba ang mga bawal na i-upload sa Celebi? Common na bawal, syempre yung mga pornography, yung may makinalaman sa mga sexual abuse, yung mga video na nagpapakita ng mga karahasan. Syempre hanggat maaari, original yung videos mo. Tapos, ingatan din natin yung follow to follow. Bawal din kasi yun. Nasa community guidelines din yun. Marami talagang bawal. Para sa mas detailed info, pwede kayong pumunta sa community guidelines mismo ng Celebi. So, makikita nyo siya. Pupunta lang kayo sa profile. Then, yung 3 lines. Then, pag pindot nyo sa 3 lines, makikita nyo yung community guidelines.
So, nandun yung kumpleto, yung complete list ng mga bawal i-upload sa Celebi. Nagtanong din, bakit daw masalimuot ang withdrawal process dito sa Celebi? Sa totoo lang, hindi rin namin alam kung bakit masalimuot. Pero ito kasi, kung yun ang design ng mismong creator ng Celebi, wala naman tayong magagawa. Mahirap lang siya sa una, pero kung aaralin nyo naman at kung magagamay nyo naman yung bawat step, madali lang naman siya. At saka, nasa mismong Celebi naman siya, makikita nyo yung mga step by step, may guidelines naman, susundan nyo lang naman, makukuha nyo rin yan. So may nagtanong din, any tips naman paano maging creator? Sa totoo lang, we were invited to be active in the platform. Wala kaming hinahangad nung una, diba? Basta nag-upload lang kami, upload lang ng upload, hindi naman, everyday kami nag-a-upload, tapos hanggang sa naging creator kami. Siguro ang masasabi lang naming tips, syempre yung makipag-engage ka rin sa ibang mga creator, yung manonood ka rin sa kanilang mga videos, try mo mag-comment or i-heart yung mga videos nila. So, sa totoo lang, hindi namin masabi kung paano yung tips. Kasi, parang depende rin kay Celebi kung i-recommend niya yung videos mo. So, hanggat maaari talaga, yung mga videos na i-upload nyo, hanggat maaari, quality, at saka yung something na magugustuhan din ng ibang mga nanonood. So, kumikita pa nga ba kami? Yes, kumikita pa rin kami, pero hindi na katulad ng dati. Para ipakita sa inyo kung magkano yung aming recent income, papakita namin sa inyo yung aming actual withdrawal para magkaroon din kayo ng idea sa withdrawal process ng Celebi points dito sa Celebi Asia app. So, ayan yung points na naipon namin within a week. So, select natin yung Fancy, then dadalhin niya tayo sa Fancy Wallet. Then, select Celebi Point. Then, manghihingi siya ng amount na isa-swap. Select all lang. May charge ulit na 15%. Then, select Fancy Swap. Then, confirm. Magsisend sila ng verification number. Then, input lang yung code. Then, select confirm. Swap success. Then, select confirm. So, convert naman natin si Fancy Point into Fancy Token. So, select natin tong export. Then, select Fancy Token. Tapos, select all lang. So, take note lang na cancellation or refund is not possible after point conversion. Select lang natin si Fancy Swap, then confirm. Magsisend ulit ng verification number, so antay-antay lang. Then, input the code, then confirm. Swap success. Depending on the status of the Ethereum network, it may take time for funds to appear in your wallet. Medyo matagal talaga tong part na to. Paano ba bumili ng Ethereum o charging network fee ng Celebi? Punta sa Coins.ph, mag-cash in through GCash, from GCash, bank transfer sa Coins.ph, fill out the form, then input amount, then send money and confirm. Input OTP, then submit. Transfer process, then balik sa Coins.ph to check. Once may laman na, proceed na sa pagbili ng Ethereum. Hanapin ang Ethereum, select buy, select max for the amount, then purchase. Then confirm, purchase. Purchase successful. Itong nabiling Ethereum, isisend naman sa Fancy Wallet. Para ma-send, punta muna sa Fancy Wallet, then select this button, select Ethereum, select receive, then select copy. Balik ulit sa Coins.ph, hanapin ulit ang Ethereum, select transfer Ethereum, send Ethereum, send to external wallet. For select network, choose Ethereum. Select max, then paste yung nakopy na address. Select next after verifying quantity, fee, and notice. Then antayin na lang mag-appear sa Fancy Wallet.
Gusto lang din namin kunin ang pagkakataon na to para magpasalamat sa Celebi Asia app. Dahil napakalaking tulong niya talaga sa amin bilang mga baguhang content creator. Sa mga aspiring creators sa Celebi Asia app, huwag kayong mawala ng pag-asa. Just keep on uploading original content and quality videos. Malay nyo, kayo naman ang sunod na babiyayaan ng Celebi Asia app. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Please like and subscribe. Follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts, lalo na sa Celebi Asia. Thank you for watching. See you in our next video. Bye-bye!